Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. The presence of the King is in this place. Amen. The kingdom of heaven is here. Amen. And today, we will praise and worship Him in spirit and in truth. Amen. And truly, that the one who rescued us, the one who redeemed us, the one who healed our pain is Jesus. Amen. Amen. Are you ready, church? Amen. Hallelujah. Come on. His blood
adore your name, Jesus. Oh, hallelujah. We give you praise. We give you praise, Jesus. Holy Spirit, we acknowledge your presence. Hallelujah. We welcome you. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. We give you praise, oh God. Oh, here we are, oh God. It's to worship you, Lord God. Hallelujah. Salamat sa iyong mayamang presensya, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
oras na to. Oh, hallelujah, oh God. Salamat sa iyong pagkilos, Panginoon. Salamat, oh God. Dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Thank you, Jesus, oh God. Oh, come on, church. Worship Him. Worship Him in spirit and in truth. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we give you praise. We give you praise. We worship your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Father, we thank you, Lord, for this wonderful day, oh God, that you have given to us right now. Salamat sa iyong pagpapala, Panginoon, sa iyong pagmamahal, oh God. Hallelujah. O dakilain ka, Panginoon. O patuloy kang kumilos, oh God, sa aming midweek service. Maguna ka, maghari ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, not our will, oh God. Let your will be done. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy namin ibabalik sa iyo pinakamataas na papuri. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan muli, magandang hapon sa bawat isa. Sige nga po, pakibati nga po ang inyong mga katabi ng Shalom. Amen. So, magandang hapon din po sa mga online, sa mga onliners natin, no? Sa hapong ito, bago po natin ipanalangin ang ating mga kaloob, mag-share po muna ako sa inyo ng maikling mensahe regarding po sa ating giving. Sige po, kung meron po kayong banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin sa Acts chapter 20, verse 35. Acts 20, verse 35. Sige po, ito po ang sabi ng kanyang salita. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin na ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen po ba? So dito po, sa ating binasang passage, no, makikita po natin dito na palagi po nating naririnig ito, it's blessed to give than to receive. Di ba po palagi nating naririnig yung salitang yon. No, sabi po dito, bakit po sinasabi na ng kasulatan na higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap? No, makikita po natin, no, tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, no, tayo po ay tunay na pinagpala na. Naniniwala po ba kayo doon? Amen po ba? Dahil po mula nung tayo ay create ng ating Panginoon, lahat po ng bagay ay create na niya para sa ating kapakinabangan, para tayo ay bigyan ng yung authority binigay na sa atin ng Panginoon to rule, to reign, and to dominate ng sanlibutan. Amen po ba? So lahat ng bagay po, prinubide na ng ating Panginoon. Wala na tayong hahanapin pa. So bilang mga anak ng Diyos, no,
tunay na tayo, wala na pong sa ating question ang pagbibigay. Dahil alam natin na tayo ay pinagpala na. Amen po ba? Sabi dito, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay pinagpala na at dahil pinagpala tayo, walang dahilan para hindi tayo magbigay sa mga nangangailangan. Sabi dito, binigyan din tayo ng lakas ng Panginoon upang makapaghanap buhay, upang magamit natin sa pagtulong sa kapwa at para sa gawain ng ating Panginoon. Sabi dito, at bukod dito, ang kagalakan ay nasa puso natin kasi natutupad natin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga sa kanyang salita, if you love me, you will obey my commands. Amen po ba? Sabi dito, merong 5 bagay na dapat nating tandaan kung bakit tayo ay pinagpala kung tayo ay nagbibigay. No? Okay nga rin po na, syempre kapag naka-receive ka, di ba po, masaya ka. Pero mas masaya yung taong nagbibigay. Amen po, sabi dito, giving counters selfishness. Kapag tayo nagbibigay, nawawala yung ating pagiging makasarili, di ba po? Na nalalaman natin na pag tayo ay nagbibigay, no, hindi natin iniintindi kung ano yung meron tayo o bakit tayo nagbibigay o mawawalan. Iniisip natin na tayo ay nakatulong at nakapagpapasaya tayo ng tao. Nagkakaroon tayo ng kagalakan o nagiging tayong cheerful giver. Di ba po? Sabi ng Panginoon, kung tayo ay magbibigay, dapat taos-puso, no? At may kagalakan. So di ba kapag tayo nagbibigay, nararamdaman nyo ba yung masaya kayo? Kahit minsan, sabi nga ganon, hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit, ang mahalaga nagbigay ka. Kung i-appreciate o hindi, basta ikaw nagbigay, masaya ka. Amen po ba? Amen. Sabi dito, marami ang nagpapasalamat sa Diyos. Dahil nagbigay ka, nakatulong ka, di ba nagpapasalamat ang Diyos? Sabi dito, fulfill God's command to love others. Nagpapakita rin ito ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Tunay na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap at dahil marami ang nagpapasalamat, hindi kayo magkukulang para lalo pa kayong magamit sa pagkakawang gawa. Amen po ba? Amen. So tayo ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Sige po, stretch po natin ang ating mga mapagpalang kamay sa ating mga kaloob. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat minarapat mo, Panginoon, na kami, Ama, ay maging katuwang mo, Panginoon, sa gawain dito sa sanlibutan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw lamang yung Diyos na alam naming nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya sa hapong ito, Panginoon, nawa maging kalugod-lugod sa iyo ang mga kaloob na ito na nanggaling sa iyong mga anak. Salamat ng marami, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyong mga kaloob na ito. Dinideklarahan namin na ito ay patuloy na magamit para sa ikalalaganap ng iyong kaharian dito sa sanlibutan. Pinagpala mo rin, Panginoon, ang mga kamay na patuloy na nagkakaloob at dinideklarahan namin, Panginoon, na ito, Panginoon, ay patuloy. Ang mga kamay, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, ang pagpapalang walang humpay. Patuloy, O Diyos, ang shalom mararanasan nila ng walang all is provided para sa kanila in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri, pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, tayo po ay darako na sa salita ng Panginoon. Amen. Sige po, lahat tayo ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. O, sambahin ang ngalan mo, Ama. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. Hallelujah. Ang kaharian mo, Panginoon, ay narito na.
Kasama namin, Panginoon, ang iyong mga anghel. Kasama namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa gabing ito. Mag-take over ka, manguna ka, Panginoon. Lord, dinideklara po namin, Panginoon, the shalom of God be upon us, Lord. Sa lahat po, Panginoon, ng mga nandito, sa lahat ng mga nanonood, I declare, O God, your favor, your provision, Lord God. Let your power, Lord, be upon them, Lord, in the name of Jesus, O God. Maraming salamat, Ama. Saturate this place, O God, with your anointing, Lord God, with your power, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Salamat sa pakikipagpisan mo sa hapong ito. Dinideklara namin na ikaw ang patuloy na kumilos, mag-reign ka, mag-rule ka sa buhay ng iyong mga anak sa oras na to. In Jesus' name. Amen and amen. Sige, lahat tayo ay darako na sa salita ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon, ito po ay aking pinamagatang The Better Way. Ang mas mabuti, na daan, patungo, sa paghahari ng Diyos sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Sino po dito ay naniniwala na siya ay pinaghaharian na siya ng Diyos? Sino dito ay naniniwala na pinaghaharian siya ng kabanalan, ng katuwiran, at ng presensya ng Panginoon? Lahat ng mga naniniwala dito magsabi ng hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Ang sabi dito, the better way to live according to the Spirit is to live according to a relationship and a process that empower us. Amen. So ang sabi po dito, ang mas mabuting pamamaraan o daan, ang sabi dito, ng buhay, ay ito daw po, ay nakadepende daw po, sa Spirito, sa Spirito ng Panginoon na nabubuhay sa bawat isa sa atin. Ang sabi dito, that lahat po ng mga may relasyon sa Panginoon. Sino po dito ang may relasyon na sa Panginoon? Sino dito yung tinanggap na si Jesus as Lord and Savior ng kanyang buhay? At ito daw po ay proseso, ang sabi dito, upang tayo ay mas lalong mapalakas. Amen po ba? In Galatians chapter 5, 16-25, sige, kung meron po kayong mga Biblia, Tagalog po yung aking babasahin. Sabi po dito sa Galatia, chapter 5, 16-25. Okay, verse 16. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. Ano daw yung maging patnubay natin? Ang Espiritu ng Panginoon na nasa sa atin. Ang sabi dito, patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyo gawin. 18. Kung kayo'y pinapatnubayan. So ito po ay ina-address sa lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Panginoon. Sino kaya yung mga yon? Amen. Ang sabi dito, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. 19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi. Sabi dito, verse 21, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad dito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin. Pero hallelujah. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng gayong mga bagay. Ito ay paalala po sa atin ng salita ng Panginoon ni Apostol Pablo. Binanggit po dyan yung mga bagay-bagay na labag sa Espiritu ng Panginoon. Amen. Ang sabi dito, ang dalawang ito
ang lust of the flesh at ang espiritu ay magkalaban. Ang sabi po ng binabasa natin. And then, ang sabi dito, 22, subalit, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Sino kaya itong mga to? Sabi dito, 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. 24, at pinatay na ang mga nakipag-isa kay Kristo. Amen? Ang sabi po dito, ang lahat ng mga tumanggap sa Panginoon, no, ang lahat ng mga lust of the flesh na nabanggit dito, ang sabi dito, yan po lahat ay namatay na kasama ni Kristo. Amen? Amen ba? So, ang sabi dito, sino yung mga nakipag-isa ngayon sa Panginoon, may bagong buhay kasama si Lord Jesus? Sino yung mga yon? Ang sabi dito, ang lahat ng mga lust of the flesh, no, nalabas, no, doon sa Espiritu ng Panginoon. Ang sabi dito, ay lahat daw po yon ay patay na. Kaya nga po ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, is a new creation. The old has passed away, the new has come. And then ang sabi dito, no, pinatay na ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ang likas nilang pagkatao, hindi po pisikal ang sinasabi dito, kundi espiritual. Amen po. Ang sabi dito, 24, at pinatay na ang nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang likas nilang pagkatao. Ano yung kalikasan nating pagkatao nung hindi pa natin kilala ang Panginoon? Yun yung nabanggit kanina, yung mga pita ng laman. Ano yung mga pita ng laman na sinasabi dito? No, ang sabi dito, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ano pa? Pangkukulam, yun yung dati nating kalikasan. Amen. Nung wala pa tayo sa Panginoon, kasama tayo dito. Amen. Meron tayong mga gods, no, na maliliit sa mga buhay natin. Meron tayong mga idolatring ginagawa. Meron tayong mga Diyos-Diyosan na maliliit sa mga buhay natin na nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Ano pa? Pagkapuot. Amen. Pagkagalit. Ano pa? Paninibugho. Kasakami. Yang mga yan, ang sabi dito, ayan ay ang kalikasan natin, no? Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Amen. Ngayon, no? Nung tinanggap natin si Lord, ang Espiritu na ng Panginoon ang nasa sa atin. Amen. Ang sabi doon, kailangan, ang sabi dito sa Galatians chapter 5, 22-23, ang kailangan ang naghahari na sa atin ay ang mga bunga ng Espiritu. No? Nabanggit po dito yan. And then, sa number 25, verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Wow, sabihin mo sa katabi mo, wow, thank you Lord. Sino yung nagbibigay buhay sa atin? Ang Espiritu ng Diyos sa tinanggap natin. Amen po ba? Ang sabi dito, no, ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat na maghari. Ano yung dapat na maghari sa mga buhay natin? Yung Espiritong nasa sa atin. Amen. Yung Espiritong tinanggap natin. Yung Espiritu ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Ang sabi dito, no, sa 26, huwag tayong maging palalo. Amen. Ano pa? Maging palalo, palaaway, at mainggitin. Amen. So ito po, no, napakaganda ng ating teksto, no, ina-address ni Apostol Pablo. No? Sinabi dito, na-mention dito, ano yung mga lust of the flesh at ano yung mga bunga ng Espiritu. Amen po ba? At ito ay paalala sa atin ni Apostol Pablo, if truly we are in Christ, if truly nga na si Kristo nga, no, si Lord Jesus nga ang nagmamay-ari sa mga buhay natin, kailangan ang ating ang manifestation ng mga buhay natin, ang nag-reign lagi ay yung Espiritu ng Panginoon na nasa sa atin. Amen. Ang sabi dito, to change the areas we want to change, we must live according to the Spirit. Kung gusto daw natin na mabago yung mga area, no, na gusto nating mabago sa mga buhay natin, na yung mga gusto nating mabago sa mga buhay natin, we must live. No, kailangan nating mabuhay sa pamamagitan ng Espiritu. No, ang sabi dito, we must live according to the Spirit and by the total dependence to God. Amen. Total independence. Kumbaga, talagang
nakadepende po tayo. Kumbaga, hayaan natin, no, yung talagang kalooban ng Panginoon. Dumidepende tayo, hindi sa atin ng mga sarili, kundi sa ating Panginoon na. Amen? To achieve victory, para daw, ma-achieve tayo ng alin? Ng katagumpayan sa mga buhay natin. Sino dito yung gusto makareceive ng victory? Amen. Victory over lust of the flesh. Ang sabi dito, magiging victorious lang yung buhay natin kapag ang sabi dito, no, ay hinayaan natin na kontrolin tayo, no, ng banal na spirito na tinanggap natin sa mga buhay natin. Hindi natin kayang kontrolin yung ating mga sarili. Only, no, the Spirit of God ang kayang mag-control. No, kontrolado, magiging kontrolado ang buhay natin kapag yung buhay natin, no, ay idinepende natin totally kay Lord Jesus. Ano pa ang sabi doon? We need to change fully. Now, hindi ano sabi dito? Buo. Kailangan ang kabuuan. Kung gusto natin mabago ang lahat, no, ng mga dinidesire natin o yung mga bagay na ninasasa natin. Ang sabi dito, kailangan, ang sabi dito, mabago iyan, hindi kalahati, kundi sabi mo sa katabi mo, kailangan buo. In all of your, no, sa lahat ng area ng buhay natin, as we commit the life and of Spirit. Yaman kinumit na natin. Nung tinanggap natin si Lord sa mga buhay, kinumit na ba natin yung sarili natin sa Panginoon? Yes, kaya nga diba, ang sabi ng Korinto, siya at tayo ngayon ay iisa na. Amen. Kailangan ganun po yung nagiging pananaw natin. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi po doon sa, we cannot stop sin. Ang sabi dito, hindi natin kayang pigilan, no, ang kasalanan. But, ang sabi dito, we have to be saved from sin. Kasi nga, no, yan po ay ginawa ng ating Panginoong Hesus, no, nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, no? Niligtas niya tayo sa pamamagitan ng alin ng pagkamatay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi dito, no? We cannot stop sin. We have to be saved from sin. And, ang sabi dito, and much deeper healing process. Amen? Kaya nga, di ba, ito yung laging ina-address ng mga pastor natin, no, we need to revive. No? Kailangan i-revive natin yung ating inner, no, inner na pagkatao through the fire of the Holy Spirit na nasa sa atin. Amen po ba? No? Kailangan, ang sabi dito, we need to revive our inner being through the fire of the Holy Spirit. Sabi dito, na tinanggap natin sa mga buhay natin. Amen. Ang pwede lang magkaroon ng revival o magkaroon ng revival sa kanilang mga buhay ay yung totoong may Kristo na tinanggap sa kanilang mga buhay. Amen. Dahil, no, ang mga nakakaunawa nito, no, ang sabi dito ay yung mga tumanggap. Amen. Sino ngayon yung mga tumanggap na nakakaunawa? Sino po yung mga yon? Magsabi ng amen kung ikaw yon. In Luke chapter 19 verse 10 in NLT, ang sabi dito, and I, the Son of Man, sabi dito, have come to seek and save those like him who are lost. Ito yung sinasabi kanina, no? Siya ay nagkatawang tao, no, sa pamamagitan, no, ng kanyang bugtong na anak. Sino yon? No, ang ating Panginoong Hesus. Para, ang sabi dito, to seek, no, ang lahat ng mga nawawala pa. Ibig sabihin, yung mga wala pa sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya nga, ito yung isa sa mga mandato, no, na inilalagay ni Lord sa mga buhay natin, that we need to be part sa Great Commission. Amen? Sa Great Commission na tinutukoy natin, no, lahat po tayo ay bahagi dito. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, bahagi tayo dito. Amen? Hindi lang yung mga leader ninyo, hindi lang yung mga pastor ninyo, kailangan malinaw sa bawat isa sa atin. Ang mandato, ang lahat, no, ang bawat isa sa atin ay tinawag upang maging bahagi doon sa Great Commission na sinasabi po ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi po dito, the Word. No? Gusto ko po, dahil nga po pinag-uusapan ngayon dito, the lust of the flesh. Amen. At naniniwala po ako na hanggang ngayon, no, ang itong kasalanan na to, no, ay naghahari pa, nagre-reign pa, no, sa mga buhay natin.
Amen. Kaya nga po, ito ay remind sa atin ni Apostol Pablo na kailangan no, mag-ingat. No? Kailangan mag-ingat ang bawat isa sa atin no, sa pamamagitan ng mga bagay na to. Now, ang sabi dito, the word no, save, no, ito po ay na-translate po, it means, ang sabi dito, the word translated save in this statement is a word that actually means healed. Amen po. No? Pag sinabing healed, hindi lang basta physical na kagalingan, no? Yung sinasabi dito. Amen. Yung sinasabing healed dito, totally na ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Actually, yung ginawa ng Panginoon sa atin, no, even no, yung ating spirit, no, ang sabi ng Bible, no, tayo ay namatay because of our sin. No? Sin, no, ang sabi ng Bible is death, spiritually. Amen po ba? Now, ang sabi dito, no, ang kaligtasan daw po, no, ito daw ay isa pa sa mga kahulugan nito ay healed, kagalingan. Ibig sabihin, kabuuan. No? Ito yung maganda. Nung palang ang ating Panginoon ay iniligtas tayo, buo, no? Kabuuan, buo yung pagkaligtas niya sa atin. Amen. Package lahat yung ginawa ng Panginoon para sa atin, no? Ibig sabihin the whole, no, yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Ang sabi dito, being saved from sin means being restored. Wow! Kailangan malinaw sa bawat isa sa atin to. Sino dito yung na-save, nagkaroon ng kaligtasan? At sa pamamagitan, no, sa pagkakaroon niya ng kaligtasan, ang sabi dito, ikaw ay pinagaling. At ikaw ay sa pamamagitan ng kaligtasan at ikaw ay kanyang pinagaling. Ang sabi dito, you are being restored by your sin. Amen? Pag sinabing restored, no, tinanggal, no? Restored ka ng Panginoon doon sa totoong dinisenyo niya para sa atin. Amen po ba? Ano ba yung dinisenyo ng Lord sa bawat isa sa atin? No, ano ba yung dinisenyo ng Lord sa bawat isa sa atin? No? Kaya nga po dito, kayo pala yung ginawa ng Panginoon, kaya nagkaroon ng kaligtasan. Upang ikaw at ako ay gumaling, no, spiritual at physical. Amen ba? And ang sabi dito, para tayo ay i-restore, no, sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Ang sabi dito, no, being saved from sin means being restored and healed at much deeper level. Amen. Isipin mo na kung ano yung lalim ng ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Pag sinabing healed, pinagaling ka doon sa mas malalim pa. No? Doon sa mas malalim pang level ng ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Makikita natin yan. I-add ko lang yan sa Matthew chapter 10, 7 and 8. Amen. Anong ginawa ng Panginoon? Anong minensyon niya doon? The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick. Ano ba yung sabi niya doon? Cleanse the leprosy. Raise the dead. Ano sabi niya? Ibinigay niya itong libre sa bawat isa sa atin. Amen. Amen ba? Kaya nga ito dapat malinaw sa bawat isa sa atin. Tayo ay pinagaling. Ito yung reason. No, much deeper. No? Ano ron? Dahil, ang sabi doon, ang paghahari ng Diyos. Hindi lang ang kaligtasan ng tinanggap natin, kapatid. Maliban doon, no, yung paghahari ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya nga lumalalim yung maturity, lumalalim, no, yung pagkakilala natin sa Panginoon because we are totally restored. We are totally healed. We are totally saved. Amen. Because the kingdom of heaven ay nagre-reign at nagro-rule sa mga buhay natin. Amen ba? Amen ba? Ito ang itinuturo sa atin. Amen. Ito yung tinuturo ng kaharian. Amen. Amen ba? Repent for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Lumakad. Ito yung sinasabi ni Lord Jesus na kailangan mabago ang ating mga kaisipan. Amen po ba? Amen ba? Ang sabi dito, the Bible's commandment regarding sin has always been repent. Ang turo po, no, ng Biblia, ina-address sa bawat isa sa atin. No? Isa sa mga kinocommand ng Panginoon, no, sa pamamagitan ng kasalanan, kailangan ay meron pong pagsisisi sa bawat isa sa atin.
Hello, church. Amen. Kasi po, no, minsan, pag naririnig yung word na repent, no, ayaw nilang naririnig ito. No? Although, we know that because the grace of God, no, ay tayo ay naligtas, pero alalahanin din natin na meron sinasabi ang Biblia, amen, that every time we do sin, we need to repent. Amen. Because repent, ano sabi dito? You will be restored from your sin. You will be healed and saved. Amen. Kapag ikaw ay nagrepent. Amen ba? Nakukuha ba natin? Ano pa sabi dito? Repent means to have total change of mind. Renewing of mind. To think differently. Amen. Pag sinabing think differently, ano yung ibig sabihin nito? No? Kung totaling nabago yung mga kaisipan natin, no, kailangan even yung pag-iisip natin ay naiiba. Ito yung sinasabi doon sa ating teksto na naiiba doon sa lust of the flesh. Amen? Na kailangan ang nakikita o ang nagre-reign ngayon ay yung bunga ng Espiritu. Amen po ba? Kaya nga ang sabi dito, no? Totally change of mind to think differently. Paano ba mag-isip ang mga taga-kaharian? Yeah. Paano ba mag-isip? Yung mga taga-kaharian, sino kaya yung mga taga-kaharian dito? Dalawa lang yung nagro-rule dito. It's either, kasi hindi kayo sumasagot eh. No? It's either, no? Ano yung sa kaharian na isa? No? Saan ba kayo? No? Hindi kayo sumasagot. Kailangan sumasagot kayo. No? Paano ba mag-isip ang mga taga-kaharian? Sino na po dito yung nakapanood ng mga pelikula na parang nasa kingdom? Amen. 'Di ba? Pag anak ka ng hari, no? The way you stand, 'di ba? Kailangan ang tawag doon, stand straight. No, kailangan yung pagtayo mo pa lang, no? Tatak, anak ng hari. Amen? So, kailangan, no? Ganon din yung mag-isip ang mga anak, yung mga taga-kaharian. Amen? Kaya nga ang sabi dito, totally different, no? When it comes sa pag-iisip, ang sabi dito, totally change our mind. Amen? Ang mga taga-kaharian, kailangan na bago talaga yung mga kaisipan nila. Sino kayo tatuloy na bagong kaisipan dito? No? Kasi pag nabago talaga yung kaisipan natin, yung kasalanan hindi na paulit-ulit. Amen? Amen ba? Kasi ang sabi dito, kasi yung pag-iisip mo ngayon, ang sabi dito, ay naiiba na. Yung pag-iisip mo, hindi na katulad ng dati. Ang sabi ni Pablo, ano ka ba dati? Ano ba yung kalikasan natin dati? Ano ba yung pagkakaiba nung wala pa tayo sa Panginoon? Paano pa tayo mag-isip? Mamaya tatalakayin natin yan. Ang sabi pa dito, and that involves turning around our entire life. Amen. Ang sabi dito, kailangan nun, sa kabuuan ng pagkatao natin, no, sa kabuuan ng buhay natin. Ang sabi dito, kailangan, no, ang sabi dito ay talagang naiiba. Because kailangan po, if tayo ay pinag-aharian talaga ng Panginoon, pag kasi sinabing pinag-aharian ka ng Panginoon, ibig sabihin, yung Espiritu ng Panginoon ay nasa sayo. Yun ang sinasabi dito. Amen? And sabi pa, ano pa, repent is not a shallow. Pag sinabing shallow, yung parang napakababaw ng tingin natin doon sa mga kinocommand ng Panginoon sa atin. No? Sabi dito, it is a total life change to the life of the Spirit. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Nakukuha ba natin? Now, the better way to live according to the Spirit, avoid this following. Ano ba yung mga yan? Kung gusto daw natin, no, ang sabi dito, na mas mabuti ang pamamaraan o yung ways, ang sabi dito, ng ating mga buhay, no? Kailangan ang sabi dito, no? Ito daw yung mga bagay-bagay na dapat nating iwasan. Ano yon? Number 1, rebellion. Rebellion, it means inability to keep from sinning that gets us into trouble. We rebel, sabi dito, like Adam and Eve. As Adam and Eve
did before they had a sin nature. So dito, ang sabi dito, kapag daw, no, iwasan daw natin yung rebellion na ginawa ni na Adan at Eva. Ano yung ginawa ni na Adan at Eva? Nung sila po ay nagrebelde po sila, tama po ba? Kaya nga po ang nangyari doon, nung sila ay nagkasala, anong po sabi ng Bible? Sila po ay tinaboy. Amen. Sila po ay pinalayas. Amen. Why? Because of disobedience. Amen. At ang sabi dito, bakit? Dahil doon sa kanilang kalikasan. Sila po ay na-fall because doon sa kanilang kalikasan, doon sa kanilang pagkatao. No? At dito, sa Galatians chapter 6 verse 1, ano ba yung paalala ulit ni Pablo dito? Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayang espiritu ang magtuwid sa kanya. So, ibig palang sabihin, kung meron sa atin, sino po dito yung pinapatnubayan ng espiritu? Parang mahina. Sino po dito yung pinapatnubayan ng espiritu? Paalala po ni Pablo to. Kung meron daw po tayong nalalaman na nabibitag o nahuhulog sa pagkakasala, kailangan daw po na we are responsible to talk with them and remind them. Especially po kung yan po ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, being a leader and being a workers of the church ay hindi po basta-basta. Kailangan po malinaw sa atin to. Amen? Lahat po ng ginagawa natin sa church, hindi lang basta, okay, gusto kong maging bahagi sa ministry dahil ito yung, meron akong talento dito, so gusto kong ipagamit. Kailangan. Kaya nga po, di ba, sa church po, no, katulad nung name-mention natin lagi, no, kayo ay dumadaan, even me, dumaan ako sa proseso. Bago ko po napunta dito sa kalalagayan na to. Hindi basta-basta din yung mga pinagdaanan ko, no, bago po kami nakarating dito sa posisyon na to. Now, bawat isa sa atin ay pinoproseso ng Panginoon upang doon sa magandang layunin niya, doon sa gagawin niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya nga po dito, no, kapag tinawag kang leaders, ibig sabihin, no, ito ay hindi lang basta-basta pagkatawag. Kailangan i-treasure po natin to. Amen? Sino yung mga leader dito, mga workers? O, men ako na naman, no? Sabi dito, no, hindi tayo, sabi mo sa katabi mo, hindi tayo basta-basta. Amen. Merong iniatang si Lord sa bawat isa sa atin para maging bahagi po sa expansion po ng kaharian ng Panginoon. Now, ang sabi dito, kaya nga 'di ba, ano sinasabi dito? Lahat ng mga pinapatnubayan ng espiritu, ang sabi dito, ang kailangan magtuwid sa kanya. Ngayon, kung ikaw na mismo, no, na leader na hindi dumaan doon sa proseso, doon sa kailangan mong gawin, paano mo i-remind itong tao na to na naka-under sa'yo kung ikaw mismo, no, ay walang kaalaman? Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Kaya nga po, yung role ng bawat isa sa atin ay hindi po basta-basta. Amen? Kaya nga kung minsan, no, merong yung mga nagme-mentor sa inyo, yung mga leader ninyo, di ba, minsan, rini-remind kayo, ito yung mga dapat ninyong gawin, na kung minsan, no, ang akala natin, no, ang tawag doon, kaakala natin na puro nangya ako nga ng pastora. Purong ako na lang yung nakikita ng, alam nyo, bakit kayo kinukulit ng mga leader ninyo? Kasi accountable sila sa inyo. Pananagutan nila kayo sa Panginoon. Amen. Amen ba? Now, no, even us, sinisimulan tayo ng Panginoon doon sa maliliit na pamamaraan. Amen. Ngayon, no, kung meron man, no, inilalagay ang Lord sa mga buhay natin na ngayon, no, tayo ay dumadaan doon sa proseso, sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Masarap yan. Bakit? Alam mo, iti-treasure mo yan. Walang ibang makikinabang niyang kapatid, kundi ikaw. Nakukuha ba natin? Ano pang sabi dito? No, gawin ninyo ito ng buong inahon.
At mag-ingat, eto pa, at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. In Galatians chapter 5, 22 to 23, no, ang sabi dito, pwede ba nating basahin yan? 22 to 23? No, sa teksto pa rin natin yan ay bunga ng Espiritu. Ano ba yan? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Lahat ng may pag-ibig dito, magsabi ng amen. Ano pa? Tingnan mo yung kakatabi mo kung yan ay may kagalakan. Ano pa? Yan ba ay may kapayapaan? No, yan ba ay may katsagaan? Amen. Yan ba ay hanggang masyas kabuntok, pagtsagaan na ka pa rin, hanggang lagi kang absent, hanggang lagi kang at hanggang ating kalaging dahilan, hanggang lagi kang magpaliwanag. Na ding leader yun, chula lagi ken. Ding patience doon, sobra na lang makaba. Amen. Why? Because ang sabi ng Bible, ito yung bunga ng Espiritu na dapat nakikita sa bawat isa sa atin. Ano pa? Katsagaan, kabaitan. Ito pa, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Ang sabi dito, walang utos laban sa ganitong mga bagay. Kaya tayo ay mapalad. Kasi hanggang ngayon, ang salita ng Diyos ay pinapaalala pa rin sa atin kung ano yung mga dapat at hindi nating dapat gawin. Amen. Number 2, kanina ni number 1, rebellion. Number 2, no excuses. Wow. Okay. No excuses. When Adam sinned, sabi dito, and God came to confront him. Nung si Adan po ay nagkasala, anong ginawa ni Lord Jesus? Kinomprontahan sila. Amen. Kinomprontahan sila about doon sa kanilang ginawa. Adam also responded. Sumagot naman, nag-response naman si Adam. Ano yung sinabi niya? He said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. Ang sabi dito, itangpin niya mong babae ka na ako. Yeah? Kinomprontaning na Lord Jesus, si Adam, at si Adam naman, sumagot sa Panginoon at itinuro yung kanyang kapartner. Nakikita niyo ba? Then, ano ba? Ano ba yung sinabi dito? She gave, no, ibinigay niya sa akin eh. Ibinigay niya sa akin yung, kaya kinain ko naman. Amen. Ano ba? And then, ang sabi dito, makikita natin yan in Genesis chapter 3:12. Adam blamed both God and Eve. When God confronted Eve, she blamed the serpent. Nakikita niyo yung senaryo? No? Alang katapusan na excuses. Alang katapusan na dahilan. Amen. And sometimes, no, na-encounter natin yan. Amen. Kaya nga, di ba, merong mga, merong kasabihan, ang sabi nga, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, o saan ka dun sa dalawa na yon? Amen. Pag sa mga bagay, kaya nga pinapaliwanag ni Apostol Pablo dito na kung ano yung dapat, kailangan, ano sabi dito? Ano, saan daw po tayo dapat maging aware? Ipinakilala dito, no, yung the lust of the flesh and the spirit. Amen po ba? Amen. Nakukuha ba natin? And ang sabi dito, no, blame is a part of the natural order of falling humankind. No? Kasi nangyari po yan, nung nagkasala ang tao, walang ibang ginawa kundi mag-blame. No? And alam nyo ba, na kapag ikaw ay hindi nakadepende sa Panginoon, at yung, kunwari, meron kang leader, o meron kang leader na umahawak sa'yo. And kapag ikaw, ang sabi dito, ay marami kang excuses, no? Ang akala natin na parang pag sinasabihan tayo, no? Ang akala natin biniblame tayo. Hindi po yun eh. Alam nyo ba, kaya kayo rini-remind, no? Katulad ng ginawa ni Lord Jesus kay Adan at kay Eve. Remind ba sila? Ano yung mga dapat nilang gawin? Pero nag-disobey pa rin sila. Now, nung sila ay nag-disobey, ano yung nangyari sa kanila? Anong nangyari sa kanila?
Number 1, ang sabi ng Bible, sila ay pinalayas. Anong nangyari noon? Sila ay lumabas doon sa covering ng Panginoon. Sila ay nag-start ng maghirap. Sila ay nagkasakit. Nakikita po ba natin? Nakikita ba natin yon? Kaya nga, di ba, kailangan makita natin yung mga bagay-bagay at yung mga hindi dapat gawin na sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano pa? Blame is a part of natural order of fallen humankind. We do not own our behavior. Instead, we automatically shift responsibility. Amen. Blaming is a human. That is a human to. Ano sabi dito? No? Ang pagbe-blame daw po ay ito ay kalikasan, no? Naranasan, no, ng tao from the beginning pa. Makikita natin yan doon sa istorya ni Adam and Eve. And then ang sabi niya dito, getting to the roots of our behavior. No? Ang sabi dito, pag sinabing behavior, ano yung pag-uugali na meron tayo? Sabi dito, it's very important. Many motivation of driving forces are not our fault. But this does not mean that our behavior is not our responsibility. Tandaan natin na ang bawat kinikilos natin, ang bawat pag-uugali natin, no, walang ibang responsable dyan, kundi tayo. Amen? Hindi yung katiba mo, timay mo kadabang, hindi yung katabi mo. Amen? Lahat ng mga ginagawa natin when it comes, no, sabi dito, kung meron man tayong failure, meron man tayong ginagawa, hindi choice ng katabi mo yan. Ang pumili niyan, ikaw. Sinong may responsibility sa mga bagay-bagay na yan? Sabihin mo sa katabi mo, ako. Amen? Sabi dito, does not mean that our behavior, sabi dito, is not our responsibility. Lahat ng mga bagay-bagay na pipiliin natin, kapatid, walang ibang maghihirap at walang ibang magtitake ng consequence, kundi ikaw. At hindi yung katabi mo. Amen? Sa proseso, the parable of the sower, sino yung nagtanim, siya yung aani. Kaswelo mo naman, haluan naman ni kang mena na may kang mag-ani. So, ang sa prinsipyo ng Bible, kung sino yung itinanim, di